Dalawang mangingisda ang patay sa banggaan ng mga motorbangka sa Laot, dyan po sa Bien Unido, Bohol. Dead on the spot ang isang biktima habang hindi na umabot sa ospital ang isa. Ayon sa Bohol Provincial Police Office, umaga noong Biyernes na mabangga ng isang humaharurot daw na motorbangka ang bakhang sinasakyan ng mga biktima. Hinala ng mga residente, miyembro ng task force ng pulisya ang nakabangga sa kanila. Pero ayon sa PNP Bohol, walang nagpatrolyang police o Coast Guard noon. Patuloy ang investigasyon at nag-alok na ang provincial government ng 300,000 pisong pabuya para sa impormasyon kaugnay sa insidente. Flexing Pinoy culture and couture si Gabby Garcia sa 5 gowns na isinuot niya sa Miss Universe Philippines 2025. Narito ang aking chika. Truly, magandang Gabby ang nagdaang Miss Universe Philippines Coronation Night. Bukod sa nagagandahang candidates, biro ng ilang netizens, tila si Kapuso It Girl Gabby Garcia ang true winner. Bukod sa kanyang exceptional hosting skills, napansin din ng netizens ang pagrampa niya hindi lang ng isang gown, kundi 5 gowns made by 5 Filipino designers. Sabi ni Gabby on IG, there was a lot of running, screaming, and pressure to pull off the looks. May 5 to 10 minutes lang daw para magpalit, pero na-pull off pa rin nila ito. At gusto lang daw i-clear ni Gabby na hindi raw siya ang dahilan ng long commercial breaks, gaya ng biro ng netizens. Slay agad si Gabby sa first outfit of the night, ang Datu, a bronze body armor by Chita Rivera, na sumisimbolo ng leadership, legacy, and pride. A celebration of femininity naman, ang purple flowy outfit na tinawag na babaylan by Martin Bautista. Fierce, fearless, and proud, ang warrior-inspired white outfit by Jazz Cerezo. Fashion meets heritage naman, ang artisan gown na gawa ni Jaggy Glarino na banig-inspired. Hinangaan din ang white farmer interpretation ni Vania Romoff na nagbigay pugay sa katatagan ng mga taga-ani ng ating bansa. I'm actually working with 5 Filipino designers that I super love. I'm really grateful for the team. The theme is pre-colonial and I'm just so excited for the outcome. 5 pasahero ang sugatan na madisgrasya ang sinasakyan jeepney sa Antipolo City. Sumadsad dito sa gutter at sumalpok sa ilang concrete barrier sa U-turn slot ng Marcos Highway kagabi. Hawak na ng pulisya ang jeepney driver at haharap sa mga reklamo. Hindi raw siya humaharurot. Siningitan daw siya ng isang motorsiklo kaya nagpreno pero hindi raw ito kumagat kaya ibinangga niya raw sa barrier. 8 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pag-iikot ng mga senatorial candidate para talakayin ang kani-kanilang mga plataforma. Nakatutok si Darlene Kai. Isinusulong ni Benher Abalos ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Nag-ikot sa ilang bahagi ng Metro Manila si Bam Aquino. Karapatan ng mga mangingisda ang ipinaglalaban ni Ronel Arambulo. Dumalo sa Grand Rally sa Butuan City sina Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Attorney J.V. Hinlo, Richard Mata, Philip Salvador, at Senator Bongo na nais ilapit ang serbisyo medikal sa mahihirap. Si Representative Bonifacio Bosita, pagbaba ng presyo ng bilihin ang isusulong. Nakiisa sa caravan kontra abuso sina Representative Arlene Brosas at Liza Maza. Good governance ang plataporma ni Teddy Casino. Kinumusta ni Representative Franz Castro ang MSME sa Taytay, Rizal. Isinusulong ni Senator Pia Cayetano ang Doctor para sa Bayan Act. Libreng ospital ang itutulak ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang plano ni Manny Pacquiao. Dagdag ayuda para sa senior citizens ang kay Senator Bong Revilla. Isinusulong ni Attorney Angelo de Alban ang training para sa mga guro. Ipinaglaban ni Modi Floranda ang karapatan ng tricycle drivers. Nag-motorcade sa Marikina at Rizal si Attorney Raul Lambino. Pinaigting na health loss ang pangako ni Congressman Rodante Marcoleta.
Isinusulong ni Attorney Sonny Matula ang national wage hike. Tututukan ni Kiko Pangilinan ng pagkamit ng food security. Nag-motorcade sa Cebu si Ariel Querubin. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.